Alright guys, checking back in at at 2:43 in the afternoon dyan sa Pilipinas. Alright, so if you look at, ay malapit na tayong mag run off. So mag-stop na yung trading at 2:45. So let's say at 2:45 mag-stop na tong gumalaw tong ticker, no, dito. So let us see. So dito natin makikita sa baba dito sa ating chart, makikita natin yung oras nandito. Dito naman sa ating trading platform, dito natin makikita yung oras. So 2:44, let's observe kung mag-stop ba to at 2:45. So I'm referring to my earlier knowledge dito sa trading, kababalik lang natin. So just to cross check kung talagang ganun pa din yung mga timing and scheduling dito sa PSE. So now 2:44, naka-military time to, or sa 24 hours yung ano natin, orasan. So ayan na, 45. So yes, confirm, nag-stop yung trading at 2:45. Okay, so dito sa ating bid and ask, at ang minomonitor ko dito ay ang RFM pa rin, no? Yung stock na aking na trade last June 15, nakapag-enter tayo at 5:55. Makikita yan dyan sa ating equities portfolio. So at 5.55, 5 pesos 55 cents natin napasok ito. And now ang oras ay 2:45. So stop yung trading dahil dito na ngayon mag-decide na ng closing price. So at this time makikita mo yung mga wild dyan, mga wild entries dyan sa ating board. So pag nag-enter ka na dyan, hindi mo na pwedeng pwede mo pang i-cancel, pero there's a certain period of time dito na pag ipinasok mo na, bawal na mag-cancel. So I think at 2:48, pag ipinasok mo, hindi ka na pwedeng mag-cancel, hindi ka na rin pwedeng mag-change ng price. So yan na yun, talagang magre-rehistro dyan until mag-closing price. So if you can see, dito mo makikita sa watch list kung ano yung dito sa top. So nasa watch list tayo, nandito yung RFM. Dito mo makikita kung ano yung expected na magiging closing price dito sa top, based doon sa mga naka-entry dito na mga bid and ask entries dito sa mga buyers tsaka sellers at a certain period of time. I think 48, pag pumasok ka, bawal ng kansilan. So on the early stage of yung pag-stop ng trading, pwede ka pa maglagay at mag-cancel. And then at, if I am not mistaken, at
448, bawal lang mag-cancel kung ano ipapasok mo dyan. So, may technique tayo dyan kung gusto natin mag-exit kasi binabantayan natin kung ano yung magiging closing price. So far, ayun, tumunog na ang aking alarm kasi nga ito yung time na kailangan ko magbukas na ng at 2:48 kailangan ko na magbukas ng aking trading platform at ng ating chart, no, pag nasa office ako, para lang to double check kung there's a need to exit or need to enter kung meron tayong entry signal during this period. Kasi pwede na tayong mag-enter dito kung gusto natin mag-exit. Ang anticipated na price is 567. So, pwede ako mag-enter dyan ng 568. Or pwede kong babaan sa 565 kung gusto kong mauna sa pila sa mapagbilhan. Or, oo, kung gusto ko mag-exit, di ba? So, ganyan yung technique dyan. So far, malapit na mag-close, no? Ang anticipated na closing price is 567. So, pagdating ng 250, ay mag-i-start na naman to ang trading at the closing price. So, anticipated is 567 based dito sa mga nakalock-in na mga buy and sell na mga amounts dito. So, magti-trade na yan. See? It will again run. So, nag-run na uli. We are trading at the closing price. So, kung ilagay natin sa daily, so, ganito ang itsura ng daily candle. So, kung saan siya nag-open, doon lang din siya nag-close. Ang highest na inabot nitong trading na day na ito is nag 573 pala to, guys. So, ni-reject na naman dyan sa taas. Pero malaki yung volume, ha. So, dahan-dahan pinupush ng mga buyers talaga yung price moving upwards. So, pag ganyan, wala naman tayong nakitang sell signal either sa daily or sa weekly na time frame natin. Hindi naman ganun ka-volatile. Yung kagandahan dito sa setup na to, pagka pumasok siya sa ating setup, ay hindi napapansin ko lahat ng mga pumasok sa setup na to ng mga stocks na na-filter ko, ang napaka-stable nung stock. Hindi siya ganoon ka-volatile. At kung siya man ay aakyat yung price, sumunod doon sa ating bias, sa ating setup, ay dahan-dahan yung akyat, hindi yung biglaan. So, hindi siya ganoon ka-volatile. At kung bumagsak naman siya, hindi rin buhusan. Kumbaga, dahan-dahan din yung pagbagsak hanggang sa ma-hit yung ating nakaabang dito na stop loss. So, exit lang tayo at EOD. So far, goods pa rin yung ating trade. Wala namang sell signal. So, we plan to keep this stock. So, hindi tayo magsisell. So, ganun lang kadali i-monitor ang stock na to. So, minsan ino-open ko lang sa umaga just to see kung ano yung movement niya. And then, babalikan ko ulit siyang tingnan like this time at around 2:30, 2:40 na meron pa akong time mag-react doon sa closing price. Alright guys, thank you. Let's take a look this once again on Monday.